Ngayon ho, mga bossing, nako eto, Senate presidency, mga kababayan, medyo mainit din ho ito. No? Dalawa ang matunog sa Senate presidency, mga bossing. Sabi sa balita, inihayag ni Senator-elect Erwin Tulfo na nanliligaw na umano sa kanya ang mga senador, no? Na si Senate President Chis Escudero at Senator-elect Tito Soto III para muling maging Pangulo ng Senado. Ayan. Sagot niya, tingnan ko pa. Pareho sila, iniimbitahan ako. They want to sit down with me. Para ho sa akin, mas madaling kausap si Soto, mga kababayan. No? Mas madaling kausap. Pero teka lang, paano naman yung mga DDS? Di ba? Paano naman yung mga DDS na sinasabi si Marcoleta daw po ang bet nila para maging Senate President? Parang hindi masyadong matunog at mukhang malabo po, mga kababayan. No? Sabi ni OFW, Balitang Pinas, anong gagawin ni Tulfo sa Senate President? Hindi, siya po yung mamimili, sir. Hindi po siya yung tatakbo sa pagka-Senate President. Siya po yung mamimili, no? Kung sino ang iboboto niya para maging Senate President po, mga kababayan. Para sa akin, mas okay si Soto. Matagal niya rin pong hinawakan ang Senate Presidency at wala naman din pong naging problema, mga kababayan. Kaya lang nga, yun nga, yung mga DDS, si Marcoleta daw po, baka magtampo naman yung mga DDS dyan kay Marcoleta. Ay, sa Senado. Kasi gustong-gusto nila si Marcoleta maging Senate President. Alam nyo na kung ano ang mga iniisip niyang mga yan. Di po ba? Ang iniisip po niyang mga yan, mga kababayan, makakatulong pa din po sa mga Duterte o kay Inday Sara Duterte kapag ka naging Senate President itong si Marcoleta. Di ba, Imelda Tolentino? Malabo ho si Marcoleta. Kung si Marcoleta, pagtuunan na lang sana ni Marcoleta yung ipinangako niya sa atin na 2,000. Ako, hindi ako makakaano doon. Hindi ho ako makaka-libre doon. Kasi po, halos 10,000 ang ginagastos namin. Halos 10,000 ho, mga kababayan, ang ginagastos namin sa kuryente diyan sa Pilipinas. Pero pag ang ginawa ko doon, submeter ko kada kwarto, sasabihin ko lang, handa ko na kasing paupahan itong bahay na to. May 3 kwarto, i-submeter. Tapos sabihin ko, 5 yung kwarto, i-submeter ko. Para kada isang pamilya, kada isang nangungupahan, isang submeter. Di hahati-hati yun. Magiging tagda 2,000 ho yun, mga bossing, chief amuser, mga kababayan, di ba? Libre, 10,000 ko. Nako, kaya kailangan, bago isipin ni Marcoleta na tumakbo bilang Senate President, alamin niya yung mga ganitong magiging butas nung sinasabi niyang 2,000 libre na kuryente. Pero etong mga recent mga kababayan, hindi na nababanggit ni Marcoleta. Ang nababanggit na pababain na lang po ang kuryente. Hindi ko na masyadong naririnig sa kanya yung libre 2,000 kapag mababa sa 2,000. Sabi ni Imelda Tolentino, hindi pwede si Marcoleta, no? Ano yan? Priority dyan, malamang si Soto. Seniority. Dahil bago pa lang si Marcoleta. Kakapasok nga lang Di ba? Kakapasok pa lang. Malamang kung sakali, baka balik Senate Presidency si Tito Soto. Mahusay naman ho yung tao na yan at may paninindigan doon sa kanyang mga sinasabi. Ketchis, minsan naguguluhan ako. Minsan okay, minsan hindi. No? Minsan oo, minsan hindi. Kay Marcoleta, bagong-bago sa Senado, yun nga lang. Bumalabs. Baka nga hindi pa kabisado niya kung ano gagawin sa Senado Kaya sabi natin, atupagin na lang ni Marcoleta yung kanyang 2,000 na libre. Sabi ni Sir Ed Caballes, isang sulit daw tayo. Number 218 ang kanyang like. Sabay-sabay daw tayo. Sulit! Sulit! Sulit!
Sulit! Duterte! Huwag niyong kakalimutan, kapag kayo ay nagsulid, no? Kagaya nung ginawa ni Sir Ed Caballes, pag nagsulid kayo, kailangan kasama dyan yung heart na green. O, para matuwa yung mga DDS at yung kamao. O, yan. Ito kasi mga DDS na to, kinakalimutan na nila yung kanilang ikokomento na sulid eh. Yun na lang paulit-ulit ang sinasabi nila, kinakalimutan. Tayo pa nakakaalala ho, mga bossing. Di ba? So, para ho sa akin, mas medyo okay ako kay Senator Tito Soto na bumalik po sa pagka-Senate President. Pero yung Marcoleta, wala yun. Malabo yun. Malayo pa ho yun. Ano? O ngayon, alisin na natin yung Senate Presidency. Dito na ho tayo sa mga gabinete ng Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Ito ho kahapon o isang araw ang lumipas, mga kababayan, mga boss, chief, amo, sir, di ba nag-announce ang Malacanang, ano ho ang sabi ng Malacanang, mga bossing? Mass resignation. Mass resignation. Yung courtesy resignation, mga kababayan. Nagulantang ang mamamayang Pilipino. Nagtawa yung mga DDS. Sabi ng mga DDS, ano na ang nangyayari sa gobyerno ni Marcos? Bakit may mass resignation na? May mga ganito, ganyan na. Ang hindi nila alam, ginawa din ng dating Pangulong Duterte yung mass resignation, mga kababayan. Diba? At ang sabi naman po ni Harry Roque, ang dahilan daw po ng mass resignation ay dahil daw 5 lang ang nakapasok doon sa alyansa. Hindi ko ma-connect, mga bossing, yung sinasabi ni Roque. Siguro, sa sobrang stress ni Harry Roque, hindi na ho alam kung ano ang sinasabi. Sa sobrang daming tumatakbo sa utak ni Roque, kung ano-ano na lang po ang sinasabi. Sabi naman po, no, ni Secretary of Justice Boying Remulla, normal yan. Kung si dating Pangulong Duterte nga, ginawa yan eh. Kasi kalagitnaan na po ng pamumuno, no? Kalagitnaan na po ng pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos at syempre dapat i-recalibrate ang kanyang gobyerno kung yung iba ba ay tuloy-tuloy pang nagpa-function at napapakinabangan ng taong bayan or wala na. Yung iba bumaliktad na or yung iba may mga kalokohan ng ginagawa. Di ba? So at least nasa kalagitnaan, tignan natin kung sino yung mga hindi na ubra at sino yung paaalisin na natin